Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ang sarap talaga tingnan ng aking mga halaman. Ang ganda-ganda po na nila, lalo na po ito. Diba naalala nyo siya noon? Kasi parang nung kasi binili ko siya last year. Tapos nung nag-winter time na siya, parang pumangit. Ganito siya noon. Ito ngayon mga bagong niya, sibol niya ngayon. Itong mga bago niya. Kaya makita mo naman light green, di ba? So, nung pinagpuputol-putol ko po yung mga niya, mga dry leaves niya, like ganito. Pinuputol ko yan. At maganda talaga putulin kasi namamanage pa siya. See, di ba? Ayan. Namamanage pa po siya. So, nilagay ko siya dito kasi ayaw niya ng sobrang mainit at ayaw niya rin sobrang lamig. So, gusto niya ganyan katamtaman. Pero lagi kong dinidilig po parati dito naman ay ang rice water. Tapos, yung rice water na sa bigas na niluluto nyo bago nyo lutuin, di ba? May inihugasan nyo. Yung pinaghugasan po ng rice, ng bigas, yun po yung i-collect nyo po. Tapos yun ang pangdilig nyo sa kanila. Promise you that. Magiging last po yung plants nyo. So, ayan po, dahil sa kanila, nagiging maganda po yung tubo ng aking mga plants. Ganon din po yung tingnan nyo rin yung ko, yung patsera ko, 'di ba? Ang tangkad-tangkad niya na po. Kasi hanggang ganyan lang po siya dito siguro sa aking mga waist ko lang nga siya kalaki. Tapos ayan, bigla na lang siya tumubo. Ayan tumatangkad na nga So, rice water and rain water na kinulik ko din po. Naglalagay po ako ng tubs, yung empty tubs. Yung mga empty na tubs nyo na hindi nyo po ginagamit, ilagay nyo po sa para may makukulik po kayo pagkatapos ng ulan. So, yun po yung lagyan nyo pa, dagdagan nyo pa po ng MSG. Definitely po yun. Good fertilizer po yun sa mga halaman nyo. Kaya, tingnan nyo naman yung mga halaman ko dahil yun po ang dinidilig ko sa kanila. Kaya, naging po sila, very healthy po yung aking mga halaman. Ito din yung rubber ko rubber plants ko. Dahil na ignore ko po siya. Ang ganda-ganda niya, yung ganyan siya . Tapos dahil nga nasa too much direct sunlight po siya, siguro yun. Kaya mabuti naman na agapan ko siya, na ilagay ko po siya dito sa side carport po namin. Kaya ito na may tumutubo na nga 'di ba? Kaya magiging katulad siya sa isang rubber plants na ang laki-laki na. Kaya, paborito ko din to yung Robi plants na to Mabuti naman, nagsanga-sanga na siya. Nagkaroon na rin siya ng another plants. So, ang ganda, di ba? Kaya hahayaan ko lang siya hanggang sa lumaki. Lumaki siya lalo kasi noon nasa regular, ganyan lang po siya. So, ngayon, nilagay ko na siya sa sariling pot niya na medyo malaki. Na may soft watering to pero gusto niya pa rin na laging siyang wina-watered pa rin, dinidiligan dahil nga puno nga yan sila gusto nila na wina-watered po sila. Kaya yan ang kinagagandahan ko po dito sa Robi plants. So ito kailangan kong alisin po yan at tingnan ko kung pwede pa siya kasi di ba ito pwede mo maging root cutting siya, pwede mo pa siya maagapan. Pero yung mga ito hindi na po siya maalis talaga. Kaya nako. But anyways, ito po yung other plants ko dito na monstera.
Kaya pag winter time, alam niyo na, ang bigat buhatin po mga to. Nako, ang likod ko na naman po. Kaya dito yata nagkaroon ako ng sciatica. Back pain because of this. Carrying, sometimes by myself. So, of course, wala naman magana dahil ako lang dito all the time sa bahay. Kaya, I'm the only one who keep carrying back and forth sa labas-pasok. Kasi, hindi naman pwede po sila sa loob ng bahay, di ba? Parati. Pag winter time, wala kang choice. Pag uminit yung we have a good weather, then I have to put them back outside. So, tingnan nyo naman po. Kaya ngayon, pag nung I believe nung mga first week ng spring, talagang nilabas ko na talaga sila. Tapos yun na nga, nakalimutan ko pala na may cold drop pala sa May, June. May cold drop yan sa umaga, sobrang lamig-lamig. Tapos hindi ko pala namalaya na yun. Doon sila parang nasira. Hindi nila nagustuhan talaga yung cold draft. So, pasalamat na lang ako sa iba pa mga plants na buhay muli sila. Pero yung iba yung mamahaling kong plants talaga. Nako, katulad din ng bay leaves. Lush na talaga sila. Binigyan ko pa nga yung kapatid ko ng isa pang bushy na bay leaves. Namatay din sa kanya. Tapos dito din sa akin, hindi ko akalain. Gumanda na Tapos yung cold draft, grabe, namatay. Dahil sa lamig, sobrang lamig. So ngayon, ito na po yung mga other plants ko na nabuhay muli. Yan sila. 'Di ba pinakita ko naman sa inyo noon pa? Naghingalo na sila. Ayan na naman, bumabalik na naman sila. Kaya ang lang talaga, rice water lang talaga at saka MSG na sa hinalo ko po sa rainwater. Kaya tingnan nyo, ang ganda-ganda na po nila, 'di ba? Gorgeous plants. Sinong hindi maalis yung stress. Kaya ayan, kaya tinawag ko sila mga collection plants ko kasi they're rare. They're one of a kind. Ito din yung peace lily ko na variegated. Anuhin ko din po yan, ilipat ko na kasi medyo maliit po yung niya ang nilagay ko sa kanya. Dahil nga ito rin, ngayon lang yan lumaki na kasi ganito lang yan kalaki ito. Ito lang yan siya kalaki noon nung binili ko. Ngayon, ayan na tingnan mo, 'di ba? May bulaklak pa. Ang peace lily ko may bulaklak pa. Ayan, 'di ba? Ang ganda-ganda. Sabi daw nila pag namulaklak daw yung peace lily, good luck daw parating. Kaya please I need all that blessing, please. So, ayan po yung aking mga collection plants. Tapos, marami pa akong aayusin talaga dito. Pati, ito naman po siya, dwarf jade plants naman po to siya. Yung jade plants na galing sa Africa, ito naman po yung maliliit na jade. So, maliliit po yung leaves niya. Nakita niyo yan, maliliit. Kaya tinawag siyang dwarf jade plants siya. So, yan din, naghingalo din yan Kasi nga nasobrahan sa init tapos lamig. Tapos uminit. Kaya parang lalo po, siguro nabigla yata sa weather. Kaya yun. Pero ito naman po siya, pero maganda talaga siyang pangbigay din. Itong lang ang maganda to sa kanya dahil kahit na putulan mo po siya at ilagay mo siya itusok mo po siya sa lupa, mabubuhay siya. Ito lang maganda, pero ayaw niya talaga ang winter time. Yun, kailangan mo doon ka talaga sa kanya. So,
Ayan po, ang ginger plants ko. Tapos, yun po yung alocasia ko. At saka yun yung first alocasia ko doon sa likod. Yung elephant ear plants. Kaya, ayan nga, nagbunga, nag-ano uli siya. Nag-blooming uli siya. Kaya, ito yung gusto ko sa ano talaga. In love ako dito sa alocasia na to. Kasi, di ba nakita niyo naman, is one of a kind. Para ano siya, yung transcolor niya, maganda po, parang military style. Na, di ba nakita nyo? Kaya, yung isa naman yung alocasia doon, na elephant ear plants. Ayun naman po, ayun, marami na namang anak. Tapos, ito naman yung, Bourmarley. Ang ganda. Nag-ano na rin siya, ayan, may tumubo na rin, nagkasanga-sanga. Ang isa niya, kasi nga hinati ko, kasi nga, yun na nga, nagdayi nga siya eh. Kaya yung hinati ko at nilagay ko yung isa sa kabila, sa likuran, doon sa may, sa puno ng permisan tree ko. Tapos ito yung, yung isa niya, na tiningnan ko kung mabubuhay uli. So, nabuhay, kaya ito na siya. Tapos, ito din yung isa kong pugadlawin. Ito yung kauna-unahan ko po na lumaki. Kaya nilagay ko na po siya sa malaking pot. Kaya nakita nyo naman, the more na ilagay mo siya sa malaking pot, the more din siya na lumalapad, di ba? Eh, yan naman paborito ko eh. Pero pag time na nailipat nyo na po sila sa loob ng bahay, ayun, sobra napakabigat. At saka kailangan talaga ilagay po siya sa may ano talaga, yung hindi, kasi sa loob ng bahay, syempre yung mga air condition nyo, at saka heater, so kailangan talaga tamang-tama lang siya, at saka not sa direct sunlight, but bright sunlight. Ayun. How many times din ako nagpalaki nito eh, namamatayan ako parati ng pugadlawin. Pero yung isa, di ba, nandun sa ilalim ng nilagay, maliit lang yung paso nun eh. Pero ang sobrang lapad yung leaves niya, di ba? So ito naman po, mabuti naman lumaki naman po siya. Maliit lang to eh. Kasing ang niya noon, ganyan lang kalaki noon eh. So ngayon tingnan mo naman. Gustong-gusto po nila yung yung rice water at saka rainwater. Kaya ganda nila tingnan, 'di ba? Na ako na natutuwa. Kaya ito po yung isa kong ayan po yung isa kong peace lily plants. Yung isang peace lily plants ko, 'di ba? Iba din yung niya, ang style niya. Yung variegated niya po. Ayan, ay naku, na yung variegated niya ho. Kaya batik-batik din po siya, kailangan maarawan po siya kasi pag hindi mo po siya maarawan, introvert po yung kulay niya. So, kailangan po, iba kasi yung niya eh, ang variegated niya eh, solid, 'di ba? At saka yung texture niya, very po siya, yung glassy. Hindi katulad, 'di ba? Very glassy po yung niya, ang texture po ng leaves ng peace lily ko nito, ito. Pero yung po, yung isang peace lily ko na to, ang texture niya, tingnan mo, 'di ba? Parang ayan 'di ba? Parang napaka-rough. No, 'di ba? Iba yung texture niya, pero peace lily siya. Ang niya, ganun din, batik-batik na parang faded. So, at least lumaki na po sila. Hindi katulad noon na maliit lang yan nung binili ko. Ito din, tingnan mo, dumami. Kasi noon, ayan na, maraming puno na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ano lang yan, dalawa lang yan noon eh. Ngayon 7 na, 'di ba? Ang galing, no? So, maganda talaga pag
Yung newbie ka pa lang tapos lahat na ginawa mo na natuto ka, it's all worth it. Marami din akong mga namatayan, pero well, ngayon, okay na po. Yung parang you learning a lot. Kaya masaya kapag you learn something about sa mga halaman. Lalo pa pag stress ka, it's a good stress reliever po ang mga plants. Na only like yung may mga alam nyo na, may mga alaga po ako. So, alam nyo na po yung mga halaman is another way pang stress reliever. So, ito din po, 'di ba noon? Ang dami niyang dry leaves, pinag-aalis ko kung ngayon, tingnan niyo na, ang ganda-ganda niya na, 'di ba? So, nilagay ko rin siya sa mga pots. Yun nga lang po, yung mga mamahalin po yung mga pag nag-ano ka, just remind yourself na pagbaguhan ka lang, take your time. Huwag po kayong madali dahil the more na magmamadali kayo at you learn hindi pa kayo natututo, naku talagang magastos. So, wag niyo lang po yung padahan-dahan lang po. At manood po ng mag-Google, mag-research, manood ng mga sa other YouTube. Dahil pag hindi, ay nako, mauubos po din yung mga pera nyo dito sa mga halaman. Lalo pa pag hindi nyo pa binibinta. Kasi, plano ko rin magbinta rin nito ng mga halaman ko. Pero, inuuna ko muna na I will learn something, di ba? Tapos patubuin hanggang sa dumami. Then, I can sell it. Kaya meron din akong page na ini-stabilize ko. Nakita nyo naman yung Jocelyn collection plants, Jocelyn Growing collection plants ko. Yun ang page ko sa Facebook. So, ayan po, I hope na you guys nagustuhan nyo po yung aking mga halaman at nag-enjoy po kayo sa aking mga magagandang halaman na collection plants. Lalo na po sa aking jade. Ito ding malaking jade. Natuwa ako dahil hindi ko akalain na finally talaga makatubo din ako ng sarili kong jade. Kaya ito na po din, 'di ba? Sobrang laki. Talagang naiinggit talaga ako noon sa other mga plantitos dahil ang tataba, ang lulusog ng mga ng mga plants nila. So ngayon, I did it mine. Kaya ito na po. Ito, ipapasok ko na po siya sa loob ng bahay din. Kasi, meron na rin ako sa loob, pero sa kitchen, sa living room ko. So, kailangan mailagay ko din po to siya sa, sa aking, kung saan po nag-work ako ng aking mga homemade na sa business ko. At saka ito din po. Ito, dapat sa, sa back porch to Kasi, naalala ko the last time, gustong-gusto yan doon, ng area doon. So ito first time ko lang na nilagay ko lang po siya sa dahil daw sa feng shui, kailangan mo ilagay po sila sa harapan ng bahay niyo para daw kasi northeast, hindi maganda ang area diyan sa front door. So, nilagay ko po itong lahat ng mga pangontra sa feng shui. So, lang yan kuno. So, I did. Wala namang dyan. Basta, ginawa ko lang dapat itong gawin. Ayan po. Kaya, nilagay ko na lahat-lahat ng mga halaman dyan. Kasi, hindi lang yan nilagay ko mga halaman dito sa car porch namin. Dahil ito po yung area ng, yung malas ba? Yung kakamalas daw itong year na to. So, nilagay ko pa. So lahat-lahat ng mga halaman nilagay ko na. Bahala kayo diyan. Basta ako nilagay ko na yung mga halaman diyan. Tapos ito din, 'di ba? Ito yung my first rubber plant. Sila yung pinakamalaking rubber plants ko. So ito yung niya, yung kasama niya na late na tumubo. Alam bakit? Kasi yung mga aso ko, alam nyo na, lalo na si Blanco, nung puppy pa lang,
Ay naku, pinagkakagat-kagat nila, pinaglalaroan yung halaman ko. Naku, kung alam nyo lang si Blanco noon nung papi pa, sobrang kulit. Blanco, stop! No, no. So, sobrang kulit talaga ni Blanco nung papi talaga siya. Kaya, yun, mabuti naman tumubo kasi ito nangyari to noon. Pinagkagagat-kagat niya na parang ano ba, yung treats. Mabuti naman, siguro dahil may green thumb ako, nabuhay. Tapos, kailangan talaga dito sa rubber plants, ilagay mo muna siya dun sa may, sa labas na may araw talaga. Dahil gustong-gusto nilang may araw. Tapos yung dito, kung gusto mong magkaroon ng tumubo uli ng mga dahon, ipipinch mo lang yan, ganyan. Yan pinagagawa ko. Yung every pinch mo, may tutubo yan dyan na dahon. Kaya, yan ang pinagagawa ko yan dito sa rubber plants ko. Kaya, yun, syempre, panay-dilig ko, gustong-gusto niya ng rubber plants na diligan parati. Kasi, rubber plants, di ba, puno, nagiging puno. So, ganun din ito sa, sa fiddle leaf plants ko, na mas malaki pa sa akin. Kaya, mahihirapan ako nito buhatin. Kaya ito naman siya, ang saya-saya ko dahil nag-blooming uli, nag-lush na naman siya uli. Tapos ito lang ang paborito ko lang sa fiddle leaf kasi nga yung mga dahon, 'di ba? Very fancy siya tingnan. Pang malakihang bahay siya talaga. Kaya tuwang-tuwa talaga ako na ano ko rin. Finally na I did it din. So, ito din gustong-gusto ito na laging diligan, showeran, at laging ganyan-ganyan mo po siya. May gustong-gusto niyang binubugbog siya eh. Ganyan-ganyan mo po siya. Paborito niya yan. Kaya yun doon yan sila na nabubuhayan pag sinishake mo kasi yung hangin, 'di ba? Ginaganon sila. So kailangan laging niyo po siyang i-shake. Tapos diligan din ng tubig or whatever. Kaya sa akin naman tubig din. At saka yung rice water at saka rainwater na may MSG. Yan po yung ko. Kasi yung fertilizer na regular fertilizer dito na liquid, 'di ba, yung mga pinaghahalo dito at ginagamit po dito sa States. Hindi ko po ginagamit yan na kasi nadala kasi ako noon eh. Trinay ko rin na gawin yun. Ang nangyari, nagkasunog-sunog yung ko, namatay ang mga halaman ko. Kaya doon ako sa sa rice water. Free pa, hindi lang na effective, free pa kasi 'di ba? Kung kumakain ka ng rice parati, yung pinagugasan ng bigas, edi gawin mo ng pang dilig sa halaman mo. So ganoon na rin 'yun pati yung ang tubig ng ulan. I-mix mo lang yung MSG. Ayun. Kaya ang ganda-ganda na po ng aking mga halaman, ang lulusog na po. Katulad din ito. Ito din, 'di ba? Yung another alocasia regal shield plants ko, 'di ba? Pag po, yan lalong lumalapad to, lalong lumalaki to eh. 'Di ba? Ayan, Kaya ayan po yun more mga halaman ko. So, sinushow ko po sa inyo mga halaman ko. Besides doon sa kabila, dito din sa harapan namin. Ayan po. Ito na lang natira sa sa Birds of Paradise ko. Tingnan mo may tumubo na nga siya may baby na siya. For the first time, this is the baby plants ng Bird of Paradise ko. Kaya, ayan, buhatin na naman yan pa loob. Pag nag-winter time na naman yan. Tingnan mo na. Ang lusog-lusog, di ba? Ay, naku. Ito, ang nga rin yung binigay sa akin, nilalabs ko Nalala nyo to? Nung Valentine's. May may anak na Nagkaroon ng anak. Nakita nyo yan? May anak na. Ayan po. Tapos ito, ko na siya, hinati. Kaya ito, may sarili na akong, ito. Yung isa niya, itong isang
niripat ko. Nandito dalawa. O pati yung ano ko nga, string beans na buhay dito. O ayan, ang string beans ko, ang Asian string beans ko. Meron ng sarili niyang puno. Hinayaan ko kasi gusto ko malaman kung ano yung tumubo dito. Kaya, tingnan mo, tumubo na dito sa sa harapan ng bahay. So, ayan po yung mga halaman ko, pati yung umbrella plants ko. At saka, yung other mga halaman dito, pati yung tea plants ko, star jasmines, ayan po. Kaya ito lalagyan ko to, ihangkot ko siya. Mabuti nga na nabuhay siya uli yung other plants ko na fern plants. Tapos ito din siya ang nilagay ko siya sa harapan, tingnan mo. Pero anuhan po siya ng shade. So ito bagong tubo niya. Gusto niya na ngayon kasi September na malamig-lamig, kaya nagustuhan niya ngayon na dyan. Ito din pa first plants ko to siya Yung other fortune plants. Tapos yung lemons ko, ayan. Hanggang ngayon, so kailangan ko na yata iripat din yan. Kaso kailangan ko pa mag-ipon. Ayan po, nilagay ko rin yung ko dito. Dito ko nilagay siya yung palm tree ko. Nagustuhan niya rin. Pero as usual, nung winter time, din yan, ganito, nasira. Pero, syempre, dahil nga nasa summertime na naman tayo, nilabas ko uli, ayan na, gumaganda na naman siya, nagkaroon na naman siya ng panibagong dahon. Pero pag winter time, of course, di ba? Labas-pasok, labas-pasok. Ito yung Black Prince sa banana tree ko. Malaki na po siya. Yung isang anak niya, ito, bagong anak niya na to. Meron na naman siyang anak na lalabas, So ito, second time, niya na to, second batch niya na tong anak. Binigay ko yung di ba na niripat ko, hinati ko yun. Kinat ko yun yung mga anak niya, tapos nilagay ko sa other pots. So binigay ko yun sa mother ko, kaya yun, maganda na daw, malaki na daw yung sa kanya. Ito sa akin, mas lalo na siyang lumaki kasi nilagay ko siya sa malaking pot na rin. So, ayan po. I hope nagustuhan nyo po uli yung aking mga halaman. Paalala lang po na lagi nyong tatandaan na hindi po magasto kung nagre-research muna kayo. Dahil syempre, hindi madali ang mag-alaga ng mga halaman din. Kaya sana po na nagkaroon din po ng education din po yung yung mga natutunan nyo rito sa aking videos. Kung may mga tanong po kayo, you just always comments below. So, salamat po, and please like and comments at share na rin po, at paki-add na rin po ang Jocelyn Growing Plants Collection sa Facebook po. Thank you so much. And hope you have a blessed day. Thank you. Paalam.